Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Elmer B. Hugalbot. Sabi lang niya, the plot thickens. Isinare niya ang post ang article ng Billionario.com. Ang title, LA Police Initial Report, Tantoko took coke Mary Jane before he died. Medyo binago ko yung coke at Mary Jane na baka ma-censor tayo. So ito, short article lang ng Billionario.com. Sabi dito, Rustam's heir, Paulo Tantoko, took coke and Mary Jane before his death, according to preliminary police report by the Los Angeles Report. Based on the official report obtained by Billionario.com, Paulo and his wife, Deputy Social Secretary Dina Arroyo, had been in the U.S. since early March to visit family. They checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where, according to Dina, the couple had been using coke, Mary Jane, and alcohol. So, klaro na ito. Inamin na ng wife ng namatay na nagkataon na mataas ang katungkulan sa gobyerno. Deputy Social Secretary. Kasama palagi ng unang ginang. So, balikan natin yung issue na private matter daw ito. Hindi dapat ito pinag-uusapan. Yan ang sabi ng Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Paano maging private na ang ginagastos nila pera ng taong bayan? Kung makapagpakita ng Malacanang ng pruweba ng ginastos nila doon sa biyahe ng First Lady, Manila International Film Festival, i-promote ang ganito, sarili ba nilang pera? Kung sarili, sige na lang, private matter man kaya, di huwag namin pakialaman. Kaya lang, klaro, pera ng taong bayan ang gastos doon. Kaya hindi kami papayag, ako personal hindi ako papayag na private matter. Kaya salamat kay Senator Amy Marcos na nanawagan sa Malacanang na magsabit sila ng report, magsabi ng katotohanan. Ganun lang yun. So, iimbestigahan ba ito sa Senado? Sana. Nagsalita na si Senator Amy na mayroon na daw resolusyon si Senator Padilla tungkol ito at susuportahan niya. Senator Bato, I think siya pa rin ang chairman sa Committee on Public Order and Drugs. Sino kaya ang sa Foreign Relations Committee? Senator Amy pa rin ba? Medyo alanganin pala si Senator Amy dahil hindi siya mapasama sa majority block dahil hindi pa siya nakapirma sa resolution supporting the Senate presidency of Escudero. So baka wala siyang makuhang committee chairmanship. Kaya lang nag-uusap pa silang dalawa ni Senator Jinggoy. Ang may mga nire-request daw
si Senator Amy na committee chairmanship. Baka pipirma pa rin siya sa kalaunan. Okay, so balik tayo sa issue. Nagsalita na. Inamin na. So our next question dito is, nasaan si First Lady noong nangyari ito? Kasi yun ang issue eh. Wala daw kinalaman si First Lady, sabi ni Mrs. Nena Tantoco, ang mother ng namatay. Kailangan tanong, nandun ba si Mrs. Nena Tantoco nung pangyayaring yun? Na yan din ang ginagamit na linya ni Jose Claire Castro eh. Nandun ba siya nung pangyayaring yun? Ganon din. Tanong ng taong bayan, nandun ba si Mrs. Tantoco, Nena, yung mother, nandun ba nung nangyari? Wala naman. So, paano niya masasabi na wala doon si First Lady? Diba? So, yung mga nababasa kong comments, instead na maabsuelto si First Lady sa nangyari, ay lalong nagbigay ng maraming duda. Bakit uura-urada ang isang nagdadalamhating inahan magsasabi na walang kinalaman si First Lady? Ngayon, may manabasa kong post, sino bang nag-post? Si Attorney Trixie Angeles. Yung matagal ng ugnayan ng Marcos at Tantoco family. Panahon pa ng Marcos Sr., dikit na ang mga Marcoses at Tantocos. So, makakaduda tuloy na bakit mo i-absuelto kaagad na nanawagan na huwag niyong idamay ang First Lady. Ito lalong nagpalakas ng suspicion ng taong bayan. Sabi ni Mr. Rigoberto Tiglao, yung first couple, PBBM and First Lady, a big dream yung makakaharap nila si President Trump sa White House. Nung mangyari na ito, inimbitan na sila, biglang hindi sumama ang First Lady at inuna ang OFW banding kunuhay sa Saudi. Anong dahilan? Di ba? Ang laking question mark. Kaya, anyway, hintayin natin ang kaganapan sa pangyayaring ito. Sana imbestigahan ito ng Senado. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ni silang natagaan og sin? Og busy kayo sila kay dagan man pud sila nga natagaan og yero. Sir, salamat sa Ginoo nga naghatag niining hinabang nga sin. Hinautod ta sir nga magkauban ta kanon na hinautod ta sir nga tasangkaw kinabuhi ay walay mitupong sa gawom sa atong Dios nga makagahom. Sir nga daghang pa ang matabangan nga nanginanglan sa mga kakulangon. Pila na day katuig ang imong kuan-kol? Imong edad? 57 akong edad karon. 57 na ka? Oo, 57 na ko. Pila ka buok imong anak, kol? Siyam. Siyam ang imong anak? Oo. So pila karon ang imong gabuhion, kol? 5 kay nakapamilya naman ang uban. So ang akong gabuhion karon 3 apil ang akong mga apo. Oo. So karon, kol, nga magbalay ka,
So kuan na gyud makaatop na gyud ka. Salamat ka sir kay dili na gid ni Sir Ulanan kay naanay sin nga imong gihatag sa amo ha. Mm. Naotin ta sir nga kaloy ang tanan. So salamat. Pasad ka magpaingon sir. Kanunay magawan ang Ginoo sa imo ha. Salamat kayo, Col. Salamat kayo po.